Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan, napakaganda po nito dahil tunay nga ba na hinarang ni Daniel Padilla yung part 2 mga kababayan ng Hello Love Goodbye na ipapalabas po dapat or gagawin nitong si Alden Richard at saka po nitong si Catherine Bernardo mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin yung naging banat nitong nanay nitong si Andrea Brillante sa mga basher po na bumabatikos dito kay Andrea mga kababayan, dahil dito mapapasabi kayo na talagang kahit yung nanay nitong si Andrea ay talagang napuno na rin mga kababayan dito sa isyo ng hiwalayang Katniel at dahilan ng pagkakadawit ng kanyang anak mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung patungkol din sa lumalabas na balita na kung saan mga kababayan ay humagulgol daw ng pag-iyak itong si Daniel Padilla nung malaman daw po na itong si Catherine Bernardo ay pumirma ng kontrata dito sa Star Magic. Ano po, kasama po itong si Alden Richard. Gaano kaya po mga kababayan katotoo yung balitang lumalabas na yon? At dito matatalakay din natin at matatakal din po natin yung balita patungkol sa isang matinding payo ng isang sikat na direktor dito sa mga magiging jowa nitong si Catherine Bernardo at saka po nitong si Daniel Padilla. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po itong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or topic na nagaganap sa ating bansa. Anyway mga kababayan, gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan man sulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan at simulan na po agad natin. So eto mga kababayan, umpisahan natin itong topic natin dito sa nakita nating balita patungkol po dito sa nanay nitong si Andrea na kung saan napuno na po itong ina nitong si Andrea Brillantes at bumanat na rin po dun sa mga basher na bumabatikos po dito kay Andrea mga kababayan. At ito po ay kinekredit natin sa Abante TNT, tunay na tabloidista. So eto, basahin po natin yung nilalaman ng article. So sabi po dito, eto, nanay ni Andrea Brillantes sinupalpal ang basher or basher. Sabi pa dito, basahin po natin yung nilalaman. Ito daw, sa unang pagkakataon ay pumalag ang mamsi ni Andrea Brillantes sa mga basher ng kanyang anak. Ano daw yung sinabi? Ito'y matapos magkomento ang isang netizen sa kanyang Instagram post kung paano raw niya pinalaki si Andrea. So sabi dito mga kababayan ng nanay ni Andrea Brillantes dun sa isang basher na nagkomento dito sa post ng nanay nitong si Andrea. Ito daw po, paano napagtapos niya sa school ang mga kapatid niya, nakapagpagawa ng bahay, may sariling negosyo. Ikaw, anong ambag mo sa mundo? Talak ni Mrs. Brillantes sa basher. Sabi pa dito, matatanda ang nababash ngayon si Andrea Brillantes matapos siyang madawit sa hiwalayang Katniel ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Wala pang pahayagang Katniel at mismo nga si Andrea sa isyong third party mga kababayan. Alam nyo, ito kasi yung nakakalungkot talaga. Ano po, ito yung nakakalungkot. Ang karamihan kasi sa mga tao ngayon, ang binabatikos nila etong si Andrea, saglip na etong si Daniel Padilla. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala tayong magagawa, ganun talaga. Kaya hindi siguro nababatikos sa panahong ito etong si Daniel Padilla mga kababayan, dahil mataas pa rin ang respeto ng ilang mga supporter ng Katniel na kung saan mga kababayan tinitingnan pa rin po nila yung naging samahan itong si Daniel Padilla at saka nitong si Catherine mga kababayan, kaya hindi pag-aano nila na napapagpukusan ng atensyon etong si Daniel. Pero kung tutusin mga kababayan sa pagkakataong ito, ang may pinakamalaki kasi pong problema dito kaya naghiwalay etong Katniel, walang iba lang naman kung hindi etong si etong si Daniel Padilla, dahil nasa sa kanya nga po yung salitang pag-iwas. Kung nagawa niya na iwasan sana yung mga babaeng nalilink sa kanya, di sana mga kababayan buo pa ngayon ng Katniel. So siguro mga kababayan, ang dapat din nating tingnan hindi lamang si Andrea, kung hindi pati itong si Daniel Padilla, dahil kung totoo man yung third party patungkol po dito kay Andrea at saka dito kay Daniel, ay nakakay Daniel po yung problema dahil meron siyang jowa, pumatol pa siya sa isa pang babae. Yun mga kababayan, walang ibang dapat sisihin sa madalit salita kung hindi
etong si Daniel Padilla. Ano po, pero since malaki nga ang pagrespeto ng mga Katniel fans dito kay Daniel Padilla, talagang wag na kayong magtaka kung bakit hindi nababatikos or hindi tinitira ng ibang mga Katniel etong si Daniel. Kasi nga ang tinitingnan pa rin ng mga Katniel, lalo na yung nagmamahal ng sobra sa Katniel, ay yung samahan ni Catherine Bernardo at saka po nitong si Daniel. So anyway mga kababayan, yan na yung dahilan kung bakit napuno etong nanay nitong si Andrea. Kumbaga, sobra-sobra na yung pambabatikos dito kay Andrea. At kahit yung nanay, yung mga post nitong nanay ni Andrea, talagang tinitira na rin po. Siguro mga panatiko din ng Katniel yung bumibira dito. Kaya napuno na, napasagot na ng ganito. Pero ang sa akin lang naman mga kababayan, tingnan din natin si Daniel Padilla, hindi lang si Andrea. Kasi kung tutusin talaga mga kababayan, baka nga napapaghinalaan lang etong si Andrea. Pero since nanggaling na nga din sa bibig ni Andrea na malaki ang gusto niya kay Daniel Padilla at crush na crush niya mga kababayan, talagang hindi din malabo na mabatikos etong si Andrea. So ngayon mga kababayan, kayo po ano pong opinion ninyo? Hingil po diyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo sa matinding pahayag at pagtalak ng nanay ni Andrea dito po sa mga basher na bumabatikos po sa kanyang anak. Ano po, so punta naman po tayo sa next topic po natin. Dito po sa hiwalayang Catherine Bernardo at saka po Daniel Padilla. So basahin po natin mga kababayan, i-credit din natin yan sa Abante TNT, tunay na tabladista. So sabi po dito, Daryl Yap, sunod na jowa ni na Catherine, Daniel, mahihirapan. Bakit daw mahihirapan mga kababayan? Yan yung sabi ng ng isang kilalang direktor. So sabi po dito, basahin po natin. Napa-status sa kanyang Facebook page ang direktor na si Daryl Yap kaugnay ng hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Bakit daw? Ang hirap din ng susunod na makakarelasyon ni na Catherine at Daniel. Bago makahinga ang mga yon, kailangan muna nila maka 12 years para mapanatag sa status nitong si Yap. So sabi pa dito, dagdag pa niya, ang makakaintindi lamang yon ay yung may mga tumagal na relasyon. Makaka-relate naman ang mga netizen sa status ni direktor. Ito daw yung sabi ng mga netizen. Tama po, direct. Pagsang-ayon ng isang fan. Haha, good luck talaga, sabi naman ng isa. Sabi naman po, let them heal themselves muna. Hirap kasi magmahal uli. If di ka pa buo uli, payo ng isang netizen. Matatandaan tumagal ng 11 taon ang relasyon ng dalawa at kamakailan lamang umamin sa kanilang Instagram account na tinapos na nga nila ang kanilang relasyon. Yan po yung sabi dyan. Yan po yung naging payo ng isang kilalang direktor. Pero kung ako talaga ang tatanungin ninyo, talagang mahihirapan yung mga susunod na karelasyon talaga nitong si Catherine Bernardo at saka po nitong si Daniel Padilla. Dahil nga, gaya nga ng sabi natin noong nakaraang araw at sabi din ng mga kilalang columnist, wala silang nakikita na tamang kapareho nitong si Catherine Bernardo kung hindi itong si Daniel Padilla. At wala din naman nakikita etong iba na kapareho ni Daniel Padilla kung hindi etong si Catherine. Tapos mga kababayan, yung kanilang relasyon tumagal pa ng 11 years. So para mapanatag yung mga makakasunod na karelasyon nitong si Catherine at saka nitong si Daniel, dapat tumagal din sila ng kahit 12 years man lang para nang sa ganon maging panatag nga at para yung mga susunod na fan magkaroon ng tiwala dito sa susunod na makakarelasyon nitong si Catherine at saka nitong si Daniel. Kasi mga kababayan, kung magkakaroon talaga sila ng karelasyon, ang laging tanong dyan ng mga fan nila, hanggang kailan kayo magtatagal? Yung 11 years nyo nga wala. Yan pa kaya mga bago nyo. Diba kasi mga kababayan, ito talagang hiwalayan ng Katniel. Napakalaking issue po talaga nito at napakalaking napakalaki ding usapin. Gaya nga po ng sabi ni Kuya Romel Chica, ito ay mapapag-usapan pa at tatagal pa po ito. Lalo na at hindi alam ng publiko ang totoong dahilan ng hiwalayan ng Katniel mga kababayan. At lalo na napaka-solid yung mga supporter ng Katniel at umaasa pa rin po yung iba na magkakabalikan itong si Catherine at saka itong si Daniel. Pero mga kababayan, kung ako tatanungin nyo in my own opinion, ako naghahangad din ako na someday makita natin itong Katniel na magkabalikan mga kababayan, kasi sayang talaga yung 11 years na pinagsamahan po nila kung mauuwi lang sa wala. At sana mga kababayan, magkaroon nga ng chance pa itong dalawa at magkaroon ng pagbabago sa buhay nitong si Daniel na makikita at mapapansin nitong si Catherine para mabigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Pero mga kababayan, kahit alam naman nating medyo malabo na yan, umaasa pa rin po tayo na magkakaroon pa ng part 2 sa relasyon niyang Katniel mga kababayan. Ako, isa rin ako sa umaasa pa kasi talagang sayang, nakakapanghinayang yung kanilang love team, nakakapanghinayang yung kanilang tambalan. So siguro naman bilang isang Pilipino, hindi tayo
hindi natin ikasasaya na merong nagkakahiwalay na magkarelasyon. Ano po, laging ipinagdadasal natin at sinusuportahan natin na magkabalikan pa. So anyway mga kababayan, yan lang naman po yung opinion po nitong si Direk Daryl Yap, ano po, dun sa mga makakasunod na makakarelasyon nitong si Daniel Padilla at saka po nitong si Catherine. So kayo po, ano pong opinion ninyo, hingil po dito, comment below na lamang po mga kababayan, at magtutungo na po tayo sa next topic po natin, na kung saan may nakita po tayong vlog kanina galing po dito sa Showbiz Snap sa YouTube. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan, lamang po natin ng reaction video na kung saan mga kababayan sinasabi dito na ito daw po mga fans ni Daniel Padilla ay nanawagan daw po sa Vice President ng MTRCB na si Niel de Mesa matapos maglabas daw po ng fake news. So alamin natin mga kababayan kung may katotohanan din ba yan, kasi kung ako tatanungin nyo, medyo alam nyo naman galing tayo ng MTRCB at alam nyo naman mga kababayan na meron tayong mga naging kaibigan doon. So ngayon bilang isang dating nanggaling ng MTRCB at may mga naging kaibigan sa MTRCB, pero ulitin ko, hindi po ako empleyado ng MTRCB dati lamang po tayong napadpad, siguro wala pang 3 buwan yung nakakalipas, napadpad tayo ng MTRCB at meron tayong mga naging kaibigan doon. So ngayon mga kababayan, may lumabas kasing balita na kung saan ito daw mga panatiko ng ni Daniel Padilla ay nananawagan daw po sa Vice President ng MTRCB na si Sir Niel de Mesa matapos daw po maglabas ng fake news. So ngayon gagawa natin ng reaction to kung may katotohanan ba yung sinasabi nilang naglabas ng fake news yung Vice President ng MTRCB. So ito po mga kababayan, kinikredit po natin sa Showbiz Snap. Ano po, sa kanila po yan, hindi po yan natin hihiramin, lamang po natin yung video. Kaya yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa Showbiz Snap, isubscribe nyo na po yung kanilang YouTube channel. Ano po, kasi gagawan po natin ng reaction yung kanilang vlog. So anyway, i-play na po natin. You're now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Medyo liitan ko lang mga kababayan na baka makaka-copyright tayo, alam nyo naman. Medyo allergy tayo sa copyright. Yan yun na, pakinggan nyo na lang yung sasabihin dito. So gagawa na lang natin yan ng reaction, baka kasi makaka-copyright tayo. All out na ng fans ng Katniel ang nasabing Vice President ng MTRCB na si Angel de Mesa. Especially din ang mga fans ni Andrea Brillantes. Ito'y matapos maglabas ng kanyang opinyon itong si Angel de Mesa hinggil sa hiwalayan ni Catherine at Daniel na itinuturo nga sa isa sa dahilan ay itong si Andrea Brillantes. Narito nga ang naging post or say ng Vice President ng MTRCB. Aniya ngayon ko lang na-gets, kaya pala tawag siya ng tawag kay Blight. Was being interviewed. So parang ang tinutukoy doon mga kababayan na tawag ng tawag daw po kay Blight ay etong si Daniel Padilla. Pero kung ako tatanungin nyo mga kababayan eto kasing Niel de Mesa na ito mga kababayan, hindi ko ito nakikita etong Facebook na ito. Ang alam ko lang kasi tuwing maglalabas etong si Sir Niel de Mesa ng mga opinion niya, ng mga video about MTRCB, or di kaya naman yung personal na opinion niya base sa isang issue mga kababayan, hindi po yung account na yan ang ginagamit niya. Kung hindi, meron po siyang parang isang account na or FB page na parang production yung pangalan, parang nagsisimula sa production, or para mga kababayang isang pages niya yon na dun niya inilalabas lahat ng mga opinion niya, or di kaya naman mga kababayan yung mga activities ng MTRCB. Kaya medyo 50-50 tayo dun sa account na lumalabas. Alam nyo naman, nung kamakailan napakainit po ng usapin sa pagitan ng MTRCB at sa pagitan po ng mga taga-ABS-CBN. So ngayon, hindi rin natin maitatanggi mga kababayan na nung uminit ang usaping ito, marami ang mga naglipana at gumawa ng mga fake account ng mga empleyado ng MTRCB at ginagamit na paninira sa kanila yon. So ngayon mga kababayan, ang tingin ko dito, hindi ako masyadong naniniwala na ito ay kay Sir Niel de Mesa, kasi hindi pa natin nakita ito na naglabas ng personal na opinion ng kainitan ng issue ng MTRCB. At ang tanging nakita lamang po natin yung mismong Facebook page nitong si Sir Niel de Mesa. Ano po, kaya ito masasabi ko fake news po ito, etong post na ito. Pero itong nagbabalita sa YouTube, ito ay ibinalita lamang po niya. Ano po, so ito ay pagpatuloy pa natin. At that time. Ay, pasensya na kayo sa boses ko medyo paus pa tayo. While we were doing this group photo, I still love you both, but I just got to say, Kath, you exemplified class in your statement. Let's still support each other's film for the good of the industry. I hope we'd be friends
hoping we'd make our project soon. Sa comment section sabi ng mga netizen, wala namang blight ang present at ini-interview noon sa Sinesandan event. Luminary of PH Cinema ba siya nung time na yan? Apaik Katniel, ang youngest luminaries at the time. Sa ilang mga netizen, cloud chaser. Wala si Andrea dyan, Katniel ang magkasama dyan. Grabe mga kababayan, nababatikos. Etong si Vice President ng MTRCB, etong si Serniel de Mesa, sa kasalanang hindi niya man niya ipinagkalat or hindi niya ginawa. Kasi mga kababayan, alam naman natin na napaka-edukado nitong si Serniel de Mesa at hindi ito basta nakikisawsaw sa mga issue-issue, lalo na yung mga breakup na yan mga kababayan. Wala siyang pakialam dyan kasi ang tinututukan niya yung trabaho sa MTRCB. At ang isa pa dito mga kababayan, ang tinututukan nila is yung mga ipinapalabas sa television. At wala silang pakialam sa mga chismis na naglilipa na mga kababayan. Kaya para sa akin talaga, napaka-unfair naman kung gagawa natin ng fake account etong mga taga MTRCB tapos gagamitin natin sa mga malalaking issue katulad po nito. Katulad dito mga kababayan, nababati ko si Serniel de Mesa ng ibang mga fans ni Daniel Padilla dahil sa akala nila nagpapakalat po ng fake news, pero wala pong katotohanan yan. Mga kababayan, ang magaling nga lang dito sa YouTube channel na ito, etong Showbiz Snap, ibinalita niya kaya nakita natin at naipagtanggol natin itong si Serniel de Mesa. Pero para sa akin mga kababayan, pagka may inilalabas talaga na opinion si Serniel de Mesa, hindi po yan yung ginagamit niya. Ano po, hindi ganyang account, kung hindi Facebook page po. So ipagpatuloy pa natin. Say nila kawawa naman ang mga nandito. Mag-fact check kayo kasi walang Andrea sa ganap na yan at kasama ni DJ si Catherine dyan. Sabi nila Angel de Mesa, take down this post. Alam mong wala dyan si Andrea. It's a 2019 photos. At ang kasama dyan ni Daniel ay si Catherine. Tanong, sa kanya nga bang Facebook page yon or sa kanya nga bang account yon sa MTRCB Vice President na si Angel de Mesa? Para sa akin mga kababayan, ang tawag ko kasi dyan Serniel. Pero para sa akin itong kay Sir Angel de Mesa ito mga kababayan, na account, fake news po yan. Fake news talaga yan. Hindi yan account ni Sir Angel de Mesa. Pero ang tawag ko kasi sa kanya, Angel de Mesa mga kababayan. Hindi po yan yung account niya. Kinaklaro lang natin kasi tayo nanggaling tayo sa MTRCB. Pero hindi po ako empleyado ng MTRCB, hanapas siya lamang po tayo doon. Pagka may mga kailangan tayong itanong or di kaya naman mga kababayan, gusto natin makita kung paano sila magtrabaho. At base nga doon mga kababayan sa lumalabas na balita na kung saan nadadawit itong si Sir Angel de Mesa, wala pong katotohanan yan. Hindi po siya nagpo-post ng ganyan at hindi po siya mahilig makisawsaw sa mga hiwalayan, sa mga chismis dahil nagtatrabaho po yun at sobrang busy noon sa MTRCB. So ipagpatuloy pa natin. Naman narito ang naging say ng mga netizen. Tulad dito, ang kalat ng mga nasa MTRCB nakikiride pa sa issue. Kalalaking tao, wala pong katotohanan na nakikiride sa issue etong si Sir Angel de Mesa. So ipagpatuloy pa natin. So anyway mga kababayan, yan lang naman yung ipinost. Pero para sa akin mga kababayan in my own opinion wala pong katotohanan yan. At yan naman ay kinaklaro lang natin sa inyo. Dahil itong channel na ito, mga kababayan, kung makikita nyo, minsan may mga nagsasabi nga na fake news daw yung inilalabas natin. Pero kung makikita nyo mga kababayan, halos lahat or karamihan ng mga fake news, minsan binabara natin yan. Pagka talagang fake news yung lumalabas na balita. At minsan din naman sinasabi ko or tinatanong ko kayo kung ano po ang opinion ninyo hingil po dyan. Kasi mga kababayan, dito talaga sa channel natin na ito, wala kayong makikitang fake news dito. Dahil unang-una, kung ano yung sinabi natin dito, either na totoo or di kaya naman kailangan ko pa ng opinion ninyo. Ganun lamang po yun, pinag-uusapan lamang po natin yung lumalabas na issue. At ako po bilang isang sabi ko nga po sa inyo kanina, nanggaling ng MTRCB at may mga nagiging kaibigan sa MTRCB mga kababayan, gusto kong i-clarify ito na wala pong katotohanan na nagpo-post po itong si Sir Angel de Mesa
ng patungkol po sa Katniel kasi hindi po yun marunong makishowbiz, hindi po yun marunong makichismis mga kababayan. Yun yung pagkakaalam ko personal kay Sir Angel de Mesa. Ano po mga kababayan, so kayo po, ano pong opinion ninyo hingil po dito? Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo dito sa post po na ito na kung saan nakikisali daw po itong si Sir Angel de Mesa, Vice President ng MTRCB sa hiwalayang Katniel, at nagpakalat pa daw po ng fake news na kung saan mga kababayan tawag daw po ng tawag itong si Daniel Padilla dito daw po kay Blight. Ano po, at doon nga sa puntong yon parang binibigyan ng kulay na magkarelasyon talaga etong si Daniel Padilla at saka po itong si Blight. So ngayon comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po diyan mga kababayan. So punta naman po tayo dito sa next topic po natin na nakita na kung saan eto daw pong si Daniel Padilla ay naiyak matapos ibalita na may contract signing sina Kathryn at Alden sa Star Magic mga kababayan. So ito po, hindi natin alam kung gaano katotoo ito, pero maganda dito mga kababayan, kailangan din mabigyang liwanag etong balitang ito para maklaro din natin sa mga kababayan natin, lalo na yung mga supporter at tagahanga po ng Katniel. Ano po, kung meron nga bang katotohanan nito, dahil kung matatandaan nyo, nagkaroon na nga ng pelikula at pagsasama itong si Kathryn Bernardo at saka po itong si Daniel. At ang sigaw nga ng mga kababayan natin ngayon, talagang dapat magkaroon na ng cut din. Parang ganon mga kababayan. Parang tambalan nitong si Alden Richard at saka po nitong si Kathryn Bernardo. So ngayon, pumirma daw po itong dalawa ng kontrata dito daw po sa Star Magic, itong si Alden at saka po itong si Kathryn. At ngayon daw mga kababayan, eto daw si Daniel Padilla ay napaiyak daw nung nalaman. So ngayon, pakinggan po natin itong inilabas ng Tanic Story. Kanila po yan, hindi po to atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video mga kababayan. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Tanic Story, subscribe na po kayo sa kanyang YouTube channel. Ano po, so ngayon mga kababayan, i-play na po natin. Daniel Padilla naiyak matapos ibalita sa publiko na may contract signing na sina Kathryn Bernardo at Alden Richard. Hindi matanggap ng aktor na wala na talaga sila ni Kathryn Bernardo. Hindi aakalain na bukod sa hiwalay na sila in real life, matatapos na rin ang mahigit 11 years nilang magkasama bilang love team. Sising-sisi sa mga kasalanan na nagawa. Totoo talaga ang kasabihan na sa huli ang pagsisisi, hindi lang career ang nawala kay Daniel Padilla, kundi ang isang Kathryn Bernardo at higit sa lahat ang taong naniwala sa kanya since day one. Ganto kasi yan mga kababayan talagang kahit sino naman masasaktan ng sobra, lalo na kung ikaw si Daniel Padilla at nakakarelasyon mo si Kathryn Bernardo ng napakatagal na panahon at kitang-kita mo naman na never nag-cheat sa'yo etong si Kathryn Bernardo, ay talagang masasaktan ka kasi etong kay Daniel Padilla kasi nga ginawang ito, kung totoo man na ng babae siya mga kababayan, eto kasi napakalaki ng pagkakamali niya sa kanyang buhay kasi pinakawalan niya yung isang babae na talagang hindi na nga naghahanap ng iba or hindi na nga tumitingin sa iba, talagang binitbit ka pa kung nasasan ka ngayon. Kumbaga, si Kathryn Bernardo din yung isang malaking dahilan kung bakit successful yung career nitong si Daniel Padilla. Oo, Padilla siya mga kababayan. At alam naman natin na etong mga Padilla talaga ay kilala pagdating sa showbiz, pero hindi rin talaga maitatanggi nung naitambal si Daniel Padilla dito kay Kathryn, ay mas lalo pong lumago yung pangalan nito si Daniel Padilla dito po sa showbiz, sa larangan ng showbiz mga kababayan. So ngayon, napakalaki din ng naitulong ni Kathryn dito kay Daniel Padilla at ganun din naman itong si Daniel Padilla. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, etong relasyon nitong Katniel, perfect match na po ito. Gaya nga po ng sabi ko, kasal na lang yung kulang, talagang sobrang perfecto na mga kababayan. Dahil biruin nyo from start to zero hanggang sa naging successful sila, naging kilala, naging sikat ng matindi at sinuportahan ng napakaraming tao, talagang nangyari pa etong ganitong klase ng bagay. Kung tutusin mga kababayan, napaka-perfect na. Sinayang lang ni Daniel Padilla kung tutuusin. Lalo na si Kathryn Bernardo, hindi nyo makikitang tumingin sa iba. Yan yung pinakamagandang parte mga kababayan sa kwento ng love team nila. Naging loyal ng napakahabang panahon etong si Kathryn Bernardo dito po kay Daniel Padilla. At saka ang isa pa dito mga kababayan na pinakasinayang ni Daniel Padilla, siya po yung kauna-unahang boyfriend nitong si Kathryn Bernardo. Kumbaga mga kababayan, talagang siya lamang
yung pinaka nakarelasyon nitong si Catherine. Yun yung isa sa pinakasinayang nitong si Daniel Padilla. At lahat ng mga lalaki, mga kababayan, nangangarap na sila yung number 1 at pinakaunang karelasyon nung kanilang mapapangasawa. Yun po yung malaking pagkakamaling sinayang nitong si Daniel Padilla para po sa akin. So anyway, pagpatuloy pa po natin. Ayun nga sa komento ng mga netizens, nakakaawa si Daniel Padilla pero mas nakakaawa ang sinapit ni Catherine. Tama! 11 years ang pinagsamahan, hindi ganoon kadali ang lahat. Lalo pat third party ang issue nila rito. Sa kabilang banda, karma na iyan ni Daniel, hindi perkit laging nagpapatawad ang girlfriend ay hindi na marunong sumuko at magpalaya. Once naubos ang babae, asahan mo wala ka nang babalikan pa. Tama yun, napakahirap magpatawad ng mga babae, mga kababayan. Bilang lalaki, ranas na ranas ko yan, talagang sobra. At nanggaling din naman tayo dati sa isang napakatinding breakup din, mga kababayan, at masasabi ko na napakahirap po talaga. Pero anyway, mga kababayan, ganun talaga ang buhay. Kung hindi talaga para sa isa't isa at hindi na compatible, etong si Daniel Padilla at saka itong si Catherine, much better talaga maghiwalay na lang. Pero nakakapanghinayang talaga, mga kababayan, at lahat naman tayo nag-aabang ng part 2 talaga sa relasyon nitong dalawa. At dito naman, mga kababayan, sa usaping Catherine Bernardo at saka Alden Richard, marami din na naghahangad na magkaroon ng part 2 yung kanilang movie. Ano po yung Hello Love Goodbye, mga kababayan, dito kay Alden Richard at saka dito kay Catherine. So ngayon, mga kababayan, yan siguro yung isang dahilan kung bakit naibalita etong patungkol sa contract signing nitong si Catherine at saka po nitong si Alden Richard, mga kababayan, dahil ang pagkakaalam po natin para magkakaroon nata ng part 2 etong kanilang movie na Hello Love Goodbye, mga kababayan. Ano po? So baka ito yung dahilan kung bakit humagulgol, kung totoo man itong balitang ito, etong si Daniel Padilla. Pero para sa akin, sa usaping relationship, malabo pa magka-boyfriend ngayon etong si Catherine Bernardo kasi napakasariwa pa nung kanilang breakup kung tutuusin. Ano po? At siguro itong si Daniel Padilla magkaka-girlfriend, pero etong si Catherine malabo pang magka-boyfriend ito. Siguro focus muna ito sa kanyang sarili at sa kanyang karera, mga kababayan, sa showbiz. Ano po? So ipagpatuloy pa natin. Ayon pa sa isang komento, Kaka is real habang gumaganda ang career ni Catherine, ramdam ng lahat na pabagsak na ang career ni Daniel. Good luck sa mga solo projects niya at mga mall show kung mahal pa rin siya ng taong bayan. Basta sure kami na mas mamahalin pa ng mga fans si Catherine Bernardo. Ay oo, si Daniel Padilla, mga kababayan, mahihirapan yan. Mahihirapan niyang buhatin mag-isa ang kanyang karera dahil unang-una, nakilala sila bilang love team. At si Daniel Padilla pa naman, never pa naman natin nakita ito na itinambal sa iba. Yung sa kasalukuyan, mga kababayan, hindi yung panahon pa ni Catherine at saka nila Isa Soberano at Daniel Padilla, yung sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikita na itinambal itong si Daniel sa iba. Pero itong si Catherine, na itambal na ito kay Alden at kita naman natin yung naging resulta. Naging maganda yung resulta nun kay Catherine at bumenta yung kanilang pelikula ni Alden Richard na Hello Love Goodbye. Ano po? Pero dito kay Daniel Padilla, wala pa tayong nakikita na itinambal po ito sa iba. At siguro kung itatambal man ito dun sa iba, hindi rin siguro panonoorin at papatok dahil nga kung titingnan po natin, talagang kaya lang naman lumalakas itong Katniel, mga kababayan, is dahil may chemistry yung dalawa. So ngayon, kung hahanapan ng kalab team itong si Daniel Padilla at walang chemistry, wala din. Wala din gaanong manonood, mga kababayan. So anyway, pagpatuloy pa natin. Ayon pa sa isang komento, iyak is real Daniel Padilla. May Alden na agad si Catherine, nasa huli talaga ang pagsisisi, galingan mo kasi magloko next time para hindi ka nahuhuli. Ilan lang iyan sa mga ibinahaging komento. Anyway, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Star Scoop, subscribe nyo po yung kanilang YouTube channel. Hindi po yan natin, hiniram lamang po natin yung kanyang video. Ano po, so dito po sa Star Scoop, mag-subscribe na po kayo, mga kababayan. So anyway, kung may katotohanan man itong balitang ito, mga kababayan,
talagang kita naman natin. Bagay din naman kung tutuusin, etong si Catherine Bernardo at saka po itong si Alden Richard. At kita naman po natin yung naging resulta mga kababayan, yung chemistry ng kanilang love team at yan ay sinuportahan ng napakaraming netizen, ng napakaraming manonood. Actually, kung tutuusin nga po mga kababayan, ang sinisigaw ngayon ng mga netizen, sana daw magbuo din or magkaroon ng cut din yung kay Alden Richard at saka yung kay Catherine Bernardo, magkaroon ng tambalan etong dalawa. At gusto daw din nilang makita na magkaroon ng part 2 etong Hello Love Goodbye mga kababayan. Pero ano kaya po etong lumalabas na balita? Punta na po tayo sa next topic, yung patungkol po na gaano daw katotoo o how true na hinarang daw po ni Daniel Padilla ang part 2 ng Hello Love Goodbye. Eto, napakatindi nito mga kababayan kung tutuusin. Dapat pala merong part 2 etong Hello Love Goodbye, kaso nga lang hinarang daw po ni Daniel Padilla. Gaano daw po katotoo? So basahin po natin itong nilalaman ng Abante TNT, tunay na tabloidista. So sabi po dito, eto, ngayong hiwalay na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo, may pag-asa na kaya magkaroon ng part 2 ang blockbuster film ng actress at ni Alden Richard na Hello Love Goodbye. So sabi pa dito mga kababayan, sa Marisol Academy ng Teletabloid, napag-usapan ng mga host na sina Roldan Castro, Romel Placenta at Mildred Bacod ang ukol sa ulat na di umano'y si Daniel ang dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng karugtong ang Hello Love Goodbye. Bakit daw mga kababayan si Daniel Padilla yung dahilan? So basahin pa natin. Ako kami gusto naming magkaroon ng part 2 talaga, yung Hello Love Goodbye, ani ni Romel. Ako rin gusto ko kasi may chemistry yung dalawa. At the same time parang bitin tayo doon sa una, diba saad naman ni Roldan. So sabi pa dito, how true kaya hindi magkaroon ng part 2 o magkaroon ng balik-tambala ng angkat din dati dahil kay Daniel Padilla, dagdag pa niya. So mga kababayan, eto pala, dapat pala magkakaroon kasi alam naman natin marami talaga ang nabitin dun sa Hello Love Goodbye nitong si Catherine Bernardo at saka po nitong si Alden Richard. At alam naman natin na pumatok po yan sa publiko at marami talaga ang nanood po niyan at naging blockbuster pa nga po yan mga kababayan. So ngayon, kaya pala hindi magkaroon ng part 2 yung pelikulang yon ay dahil daw po di umano dito kay Daniel Padilla. So siguro mga kababayan, ang tinitingnan nila ay etong relasyon nitong si Catherine Bernardo at saka nitong si Daniel, kaya hindi magkaroon ng part 2. Etong Hello Love Goodbye kaya hindi maituloy-tuloy. Dahil kung tutusin talaga, maraming mga netizen ang nagre-request na magkaroon ng part 2 kasi nga parang bitin yung part 1 mga kababayan. Pero dahil daw kaya daw hindi maituloy dahil parang nahaharang ng relasyon ni Catherine Bernardo at saka daw po nitong si Daniel Padilla. Gaano kaya katotoo yun mga kababayan? So siguro parang ang lumalabas parang hindi payagan di umano nitong si Daniel etong si Catherine, or di kaya naman mga kababayan parang nirerespeto ng Kat din etong relasyon ni Daniel Padilla at saka po nitong si Catherine dati, kaya hindi magkaroon ng part 2 dahil kung matatandaan nyo nga, pumatok nga yan at naging blockbuster pa yung pelikulang yan. So ngayon mga kababayan, basahin pa natin na ito pang nilalaman. So sabi pa dito, eto daw, hirit naman ni Romel, di umano na parang ang sabi po gusto nang magkaroon ng part 2 pero di umano ay hindi pumapayag si Daniel. So ibig sabihin mga kababayan, ayaw talagang pumayag ni Daniel Padilla na magkaroon ng part 2 etong movie nitong si Alden Richard at saka po nitong si Catherine. So sabi pa dito, basahin pa natin, how true yun po yung balita dati kaya hindi magkaroon ng part 2. Kasi po dapat may part 2. Kasi yung umalis na siya papunta nga Canada, itong si Catherine, ano bang mangyayari kapag nasa Canada na siya? So sabi pa dito, patatanda ang sinabi noon ni Daniel na originally ay sa Katniel dapat ang naturang pelikula. Ino-offer daw sa kanya ang role ni Alden pero tinanggihan ito ni Daniel. So sabi pa dito, paliwanag ni Daniel kay Boy Abunda na pagdesisyonan daw nila ni Catherine na pansamantalang maghiwalay pagkatapos ng hit movie nilang The House of Us. Yan po yung sabi mga kababayan. So sabi pala dito, dapat pala yung Hello Love Goodbye para sa Katniel. Kaso nga lang mga kababayan, parang sinasabi dito ni Daniel Padilla na yung role dapat ni Alden ay dapat daw po mga kababayan para sa kanya pero tinanggihan daw po niya yon, kaya si Alden yung napalagay doon. So ngayon mga kababayan, bilang siya yung unang inoperan, siguro in my own opinion
hindi na siya pumayag na yung part 2 mga kababayan ay mapapunta ulit kay Daniel. Parang ganon. Or di kaya naman mga kababayan, hindi na siya pumayag na magkaroon pa ng part 2 yung Hello Love Goodbye nitong si Catherine Bernardo at saka po nitong si Alden Richard. Yun po siguro mga kababayan yung dahilan. So parang sinasabi dito ni Daniel na ops, tama na yan, nagkaroon na ng part 1 o di tapusin na dyan. At siguro mga kababayan, gaya nga ng sabi ko kanina, baka kaya hindi na itinuloy yung part 2 ng Hello Love Goodbye na yan is dahil nire-respeto na rin po nitong si Alden Richard at saka po ng movie industry mga kababayan or di kaya naman yung producer ng pelikulang ito, yung relasyon nitong si Catherine at saka nitong si Daniel Padilla. Baka ganun yung dahilan. Pero since hiwalay na nga mga kababayan, etong si Daniel Padilla at saka itong si Catherine Bernardo, ngayon malaki ang tsansa na magkaroon ng part 2 yung Hello Love Goodbye na ito mga kababayan dahil marami talagang nabitin at marami pang nag-aabangay ng part 2 at isa na po tayo doon. Ako hinihintay ko din yung part 2 nito kasi nga hindi alam ng publiko kung ano nangyari pagkaalis nitong si Catherine mga kababayan papuntang Canada. Hindi na natin alam kung ano yung nangyari. So sa part 2 siguro naman karapatan ng mga netizen na mapanood yung part 2 nito at magkaroon talaga ng part 2 etong pelikulang ito. Ano po? So magandang oportunidad dito para kay Catherine at saka kay Alden Richard. Lalo na kung papatok na naman etong part 2 po ng Hello Love Goodbye. Dahil kung tutusin mga kababayan, meron nga talagang chemistry etong dalawa. So anyway mga kababayan, kayo po ano pong opinion ninyo hingil po dito sa balitang nakita po natin na kaya hindi po magkaroon ng part 2, eto pong Hello Love Goodbye ay dahil daw po hinaharangan or hinahadlangan itong si Daniel Padilla mga kababayan. So anyway, comment below na lamang po yan mga kababayan. At kayo po ano pong komento ninyo sa lahat ng topic na tinalakay po natin. So comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo dyan. At uulitin ko mga kababayan, para sa akin, much better talaga na magkaroon ng part 2 etong Hello Love Goodbye dahil meron talagang chemistry etong si Catherine Bernardo at saka po itong si Alden Richard. Lalo na ngayon ang isinisigaw ng marami sa mga netizen dapat daw magkaroon ng tambalan na cut din mga kababayan. Pero siguro sa love team baka sakali mga kababayan, pero yung magkakaroon ng jowa itong si Catherine Bernardo, para sa akin parang sa panahon ngayon napakalabo pa kasi medyo sariwa yan. So anyway, kayo po ano po masasabi ninyo hingil dito sa mga topic po na tinalakay po natin? Naniniwala ba kayo mga kababayan na nang dahil kay Daniel Padilla ay hindi po magkaroon ng part 2 etong movie nitong si Catherine Bernardo at saka po nitong si Alden? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po yung masasabi nyo hingil po dito sa balitang lumabas pong ito. Ano po? At uulitin ko bago po tayo magkahiwa-hiwalay, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga panibagong issue or topic na katulad po nito mga kababayan. At uulitin ko po, maraming salamat po sa lahat na kung ikaw na nanonood ngayon ay hindi nag-i-skip ng ating ads. Maraming salamat sa iyo at maraming salamat din sa iyo dahil nag-iiwan ka ng komento mo dyan sa baba hingil sa mga topic na tinatalakay natin. At maraming salamat sa walang sawang pagla-like ng ating mga video. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta din dito po sa ating YouTube channel. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo. Maraming salamat po.